Dumating ang truck na nagdadala ng mga gamit, at umiyak ng umiyak si Miharu habang pinapanood niyang umalis ang kanyang matalik na kaibigan, si Haruto Amakawa. Si Haruto ay kaibigan niya noong bata pa sila, at magkatabi lang ang kanilang mga apartment, lumaki silang magkasama hanggang sa naghiwalay ang mga magulang ni Haruto, na nagtulak sa kanilang magkahiwalay. Kahit bago pa ang paghihiwalay, napak-espesyal na nila sa isa't isa. Nangako si Haruto na makikita niya ulit siya, habang nangako naman si Miharu na balang araw magpapakasal sila. Makalipas ang ilang taon, nagsikap si Haruto at nakapasok sa isang prestihiyosong paaralan sa lungsod kung saan pareho silang nakatira ni Miharu. Sa wakas, pinayagan siya ng kanyang ama na bumalik, sa kondisyon na maghahanap siya ng part-time job para suportahan ang sarili. Dahil sa kanyang mga gastusin, nagsimulang magayos si Haruto sa kanyang pagbabalik. Habang naglilibot-libot, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Miharu. Akma na sana siyang tatawagin nang biglang lumitaw si Takehisa at nilapitan si Miharu. Dahil may plano silang magkasama. Habang akmang ilalagay ni Takehisa ang kanyang braso sa paligid ni Miharu, dumating ang isa pang babae na nagngangalang Satsuki, at nagreklamo na kasama niya si Takehisa. Dahil dito, sabay-sabay silang umalis, iniwan si Haruto. Naiwan si Haruto, ngunit nagawa niyang ngumiti ng bahagya, tinanggap niya ang sitwasyon. Samantala, nakarating ang tatlo sa isang lugar kung saan naghihintay sina Aki at Masato. Napansin ni Satsuki kung gaano nakalaki ang lahat, at sinagot ni Masato sa pamamagitan ng pagpuri sa kagandahan nito, na nagpalito kay Aki habang nagningning naman sa tuwa si Satsuki. Nagtipon ng grupo upang ipagdiwang ang pagtatapos ng isa pang taon sa paaralan, ngunit sa mismong araw na iyon, ang limang magkakaibigan ay dinala sa isang alternatibong mundo. Habang nagaganap ang pangyayari, nakaramdam ng kakaiba si Aishia at agad na nag-alarma kay Haruto. Ang iba pang miyembro ng grupo ay nawala sa kakaibang unibersong ito, ganap na walang kamalayan sa kanilang paligid. At para mas lumala ang sitwasyon, wala silang signal ng telepono. Bigla na lang lumitaw ang isang malaking lalaki na may hawak na espada. Samantala, patungo sa timog silangan si Haruto, ginagabayan ni Aishia. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang isang kakaibang mahiwagang ulap at nagpasya siyang siyasatin ito. Sa gitna ng ambon, nakita niya ang isang rosas na cellphone. Sa ibang lugar, sa isang kampo na puno ng mga armadong lalaki, ang mga bagong dating na teenager ay itinapon sa isang selda kasama ang iba. Maliban kay Miharu, na dinala ng isang lalaki na may sombrero. Sinubukan niyang makipag-usap sa kanya, ngunit ibang wika ang ginamit nito. Sumigaw si Aki para kay Miharu, ngunit hinampas ng isang sundalo ang mga rehas upang patahimikin siya. Sa gitna ng lahat ng ito, napansin ni Haruto ang usok na tumataas sa malayo at nagtungo patungo rito. Ito ang kampo kung saan nahuli ang grupo, at nang makita siya ng mga gwardya na papalapit, nagsipol ang isa upang alertuhan ng iba. Mabilis nilang tinakpan ang mga hawla ng mga tarpaulin upang itago ang mga nakakulong na bata. Nang dumating si Haruto, naghahanap ng may-ari ng teleponong kanyang nahanap, ang lalaki na may sombrero, na tila ang leader ng mga sundalo, ay nag-angkin na hindi pa niya nakikita ang telepono. Tinitingnan ng sitwasyon, alam ni Haruto na hindi magiging matalino ang makipag-away sa sandaling iyon, kaya nagpasensya siya at tumalikod upang umalis. Gayunpaman, narinig niya ang isang sigaw ng tulong sa wikang Hapon, na nakakuha ng kanyang atensyon. Sinabi ng leader ng mga sundalo na maingay ang kanyang bagong paninda. Ngunit napagtanto ni Haruto na ang mga bilanggo ang kanyang hinahanap at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nagulat ang leader nang marinig na kaya pala ni Haruto na magsalita ng wika ng mga bilanggo, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Haruto. Hinugot ng mga sundalo ang kanilang mga armas, at nagsimulang palibutan si Haruto. Mabilis niyang napansin na organisado at sanay silang lumaban bilang isang unit. Kinutya ng leader si Haruto, sinabing nagkamali siya ng pag-isip na ang tapang ay katumbas ng kawalang ingat. Kahit na mas marami ang kalaban, nanatiling kalmado si Haruto. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa isa sa mga sundalo, na nagtanggol sa sarili at sumalungat gamit ang photon bullet magic. Habang nakikipaglaban sa ibang mga kalaban, pinag-isipan ni Haruto ang kanyang plano na bihag ang leader at pilitin ang iba na makipag-ayos, ngunit hindi ito magiging madali. Dahil wala nang ibang pagpipilian, hinugot niya ang kanyang mga espada at pinatumba ang dalawang kalaban sa harap niya. Habang tumitindi ang labanan, nagpakawala ng apoy ang isang mage soldier kay Haruto, kumbinsido na tatamaan niya ito. Ngunit lumitaw si Haruto mula sa usok, itinapon ang kanyang mga espada sa mage.
Nagawa ng sundalo na iwasan ang mga talem ngunit naging mahina siya, na nagbigay kay Haruto ng pagkakataong agawin ang sariling kutsilyo ng lalaki at saksakin ito sa dibdib. Dahil natalo ang kanilang kasama, nag-alinlangan ang natitirang mga bandido, at nabasa ng takot ang pantalon ng kanilang lider. Inalis ni Haruto ang kanyang guwantes. Sinindihan ito, at inutusan ng mga bilanggo na palayain kaagad. Agad na sumunod ang lider ng mga bandido, walang pag-aalinlangan. Nagulat sina Aki at Masato nang magsalita si Haruto sa kanila sa wikang Hapon. Nangako siyang ipapaliwanag ang lahat mamaya, ngunit kailangan muna niyang malaman kung may iba pang nahuli kasama nila. Binanggit ni Masato na mayroon silang kaibigan sa ibang kariton, kaya nagtungo si Haruto at sinira ang kandado gamit ang isang espesyal na teknik. Sa loob, nagulat siya nang makita na ang bilanggo ay walang iba kundi si Miharu. Pagkatapos, pinangunahan ni Haruto ang tatlo pabalik habang telepathically na humihingi kay Aishia na makipagkita sa kanya bago mag-sunset. Sumagot si Aishia na dadalhin niya si Celia. Habang naglalakad sila, huminto si Miharu upang hanggan ang paglubog ng araw at pagkatapos ay tinanong si Haruto kung pwede silang mag-usap. Nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya at tinanong ang pangalan nito. Nauutal ang binata, at ipinaliwanag na nasa isang komplikadong sitwasyon siya at pansamantalang tinatawag siyang Haruto. Nagulat sina Miharu at Aki sa narinig na pangalan, habang napagtanto ni Haruto na ang maliit na babae ay si Aki at naalala na may nakababatang kapatid si Haruto na 3 taong mas bata, bagaman hindi niya pa ito nakikilala. Tinanong ni Haruto kung may mali sa kanilang reaksyon, ngunit tiniyak ni Aki na wala. Pagkatapos ay nagtaka si Masato kung bakit wala si Haruto ng apelyido at ipinakilala ang sarili bilang Sendo Masato, ang nakababatang kapatid ni Aki. Iniisip ito, napansin ni Haruto na si Amakawa Haruto ay walang nakababatang kapatid. At si Masato ay wala ring apelyidong Amakawa, na nagtulak sa kanya na isipin na maaaring nag-asawa ulit ang ina ni Haruto at nagkaanak sa ibang lalaki. Dahil dito, tinanong ni Haruto si Aki para sa kanyang apelyido, at kinumpirma niya na Sendo rin ito. Nangako si Haruto na ipapaliwanag kung bakit wala siyang apelyido sa sandaling makahanap sila ng mas komportableng lugar. Walang pag-aaksaya ng oras, nakahanap si Haruto ng angkop na lugar at ginamit ang kanyang kakayahan. Itinaas ang isang malaking bato mula sa lupa na may bahay sa loob nito. Sa sandaling iyon, dumating si Aishia kasama si Celia, nagsasalita ng wika ng mundong ito. Tuwang-tuwa si Celia na makita muli ang kanyang kaibigan, at ipinakilala ni Haruto ang mga tao mula sa Earth. Binanggit din niya na si Celia Claire ay dating guro niya. Matapos ang mga pagpapakilala, hinalikan ni Aishia ang kanyang kaibigan sa noo, na nagdulot ng mahiwagang reaksyon. Pagkatapos, ginawa niya rin ito kay Miharu, na lumikha ng pansamantalang koneksyon sa pagitan ng dalawa, na nagpapahintulot sa kanila na maunawaan ang wika ng bawat isa. Hindi alam ni Haruto na kaya pala iyon gawin ni Aishia, kaya ipinaliwanag niya na posible lang iyon dahil naiintindihan niya ang dalawang wika. Kung hindi niya magagawa iyon. Pagkatapos ay inamin niya na nagugutom na siya, kaya inanyayahan ng host ang lahat sa loob ng bahay na bato. Nang makapasok na sa loob, nag-alok ang may-ari ng bahay ng paliguan sa sinumang interesado. Masayang tinanggap ni Masato ang alok, ngunit tinawag siyang tamad ng kanyang kapatid, na nagpatawa sa lahat. Nang magtipon ng mga babae para maligo, nalaman ni Miharu na ang tunay na pangalan ni Haruto ay Ryo at na si Aishia ay isang espiritu na nakipagtipan sa kanya. Si Celia ang nagsabi sa kanya, bagaman inamin niya nakakilala lang niya si Aishia ngayon at hindi pa siya nakakaalam ng mas maraming detalye. Naging mausisa si Aki, lumapit upang malaman ang higit pa tungkol sa usapan, at ipinaliwanag ni Miharu na si Aishia ay hindi tao, kundi isang espiritu ng kalikasan. Pagkatapos maligo, oras na para kumain ang lahat, at tinanong ni Masato kung nasa isang fantasy RPG world ba sila. Sumagot si Haruto na hindi siya masyadong naglalaro ng mga ganitong laro sa kanyang nakaraang buhay, kaya hindi siya sigurado, ngunit parang magkatulad. Gayunpaman, hindi katulad ng laro, walang reset button. Dahil dito, tinanong ni Masato kung magiging masama ang nangyari sa kanila kung hindi dumating si Haruto. Kinumpirma ni Haruto na sila ay magiging alipin. Dumating si Celia, nagpasalamat sa host para sa magandang paliguan. Napansin ni Haruto na nagsuot siya ng ibang damit, at ipinaliwanag niya na pinahiram sa kanya ni Aki dahil, gaya ng itinuro ni Aki, kakaiba ang magiging itsura kung magsusuot ulit siya ng damit pangkasal pagkatapos maligo. Dahil wala ng ibang damit ang bagong dating na grupo, nagpa siya si Ryo na bumili ng ilang mahalagang bagay bukas. Naalala ni Miharu na wala silang pera, ngunit tiniyak ni Ryo na babayaran niya ang anumang kailangan nila.
Tinanong ni Celia kung saan sila mamimili. At iminungkahi ni Rio ang almond. Nagustuhan ni Celia ang ideya at nagtaka kung posible bang ibenta ang kanyang damit pangkasal para magkaroon ng pera, ngunit tiniyak ulit ni Rio na huwag mag-alala tungkol sa pera. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang lahat na kumain. Nakita ang mesa na puno ng pagkain, tinanong ni Celia kung si Rio ang nagluto ng lahat, at kinumpirma niya ito habang kumakain sila. Pagkatapos ay nalaman ni Rio na ang grupo ay dinala sa mundong ito ng isang pangyayari na dulot ng summon ng magic. Tinanong ni Miharu kung posible bang bumalik sa Earth, ngunit inamin ni Haruto na wala siyang sagot, dahil ibang-iba ang sitwasyong ito kaysa sa kanyang sariling muling pagsilang sa mundong ito. Binanggit ni Aki na namatay si Haruto sa isang aksidente sa kalsada noong siya ay isang estudyante sa universidad at tinanong kung bumalik sa kanya ang mga alaalang iyon noong siya ay bata sa mundong ito. Kinumpirma ni Rio na bumalik nga ang mga ito, kaya naniniwala siya na mahalaga ang kanyang karanasan para sa mga bagong dating. Naisip ni Celia ang lahat at napagpasyahan na ang 6 na haligi ng liwanag na kanilang nakita, kasama ang mga pangyayari sa taong ito, ang taon 1000 nanograms sa gradong panahon, ay maaaring konektado sa alamat ng 6 na matatalinong Diyos. Idinagdag ni Rio na 1,000 taon pagkatapos ng digmaan ng Diyos at demonyo, 6 na sagradong bato ang sisilaw sa iba't ibang kulay, at ang mga haligi ng liwanag ay angat patungo sa langit. Pagkatapos, ang mga bayani na nakasuot ng makapangyarihang mga damit na banal ay babalik mula sa labas. At kapalit ng 6 na matatalinong Diyos, sila ang manggana sa buong sangkatauhan. Gayunpaman, hindi moari ni Rio na sila ang mga bayani na binanggit sa alamat, at sumang-ayon si Celia. Naalala ni Miharu na may kasama silang ibang tao nang dumating sila sa mundong ito, sina Satsuki at Takehisa, kaya marahil ay narito rin sila. Hindi sigurado si Rio, ngunit itinuturing niya itong isang posibilidad. Nag-aalala ng husto si Mew dahil siya at ang kanyang mga kaibigan ay naligtas ni Rio. Ngunit maaaring hindi naging maswerte ang iba, lalo na sa isang ganap na kakaiba at pagalit na lugar. Habang papalubog ang usapan, nag-inat si Aishia sa mesa, tumayo, at hinayla si Rio patungo sa silid tulugan dahil inaantok na siya at kailangan niya ang kanyang human pillow upang makapagpahinga mula sa mahabang araw. Humingi ng 1 minuto si Rio, ngunit hindi na makapaghintay si Aishia dahil naubos na ang karamihan sa kanyang lakas ngayon. Sa sandaling sabihin niya iyon, bumagsak siya sa dibdib ng kanyang kasama ngunit nagawa pa ring tumayo. Nawalan ng kontrol si Celia sa nakita, at ini-interpret ito bilang paglabag sa isang uri ng hangganan, ngunit ipinaliwanag ng espiritu na nagre-recharge lang siya at lagi siyang natutulog kasama si Haruto. Nakita ang ganap na pagkasira ng kanyang guro, ipinaliwanag ni Rio na may magandang dahilan para dito. Kitang-kita ang pagkailang ni Celia, sumigaw siya na hindi pa nga naliligo ang binata, habang nahihiyang nagtaas ng kamay si Miharu, nag-aalok na magligpit ng mesa. Sumali ang magkapatid upang hindi na masaksihan ng eksena.